po kayo para ma-absorb ninyo yung i-orienty lang mamaya. Ayan. Hello! Ayan. So, in behalf of our City Health Officer, Dr. Celeflor Villantes, ay nais ko pong magpasalamat sa ating partner sa DOLE, sa PESO, at sa inyo po for having us here and including sa pag-include po ng mga partners, sabi nga naman, partners na families ng undernourished sa Baguio City. So there are a total of 689 na mga bata na undernourished, malnourished dito sa Baguio City, and there are 85 families na nag-signify po ng kanilang interest na makapag-join dito po sa tupad na ito. So pwede palakpakan naman po natin ang DOLE. Thank you for including po ang ating mga families ng mga undernourished po sa ating na maging partners po natin dito sa tupad program. So ang malnutrition po kasi totoo na iba't iba po ang cause o dahilan ng pagiging malnourished ng bata. It can start sa pagbubuntis pa lang ng nanay o nung pre-pregnancy pa lang ay malnourished na yung mother. At saka isa din dyan ay ang food insecurity. So, isa sa pangunahing dahilan ng undernutrition ng batas ay ang food insecurity. So, ang dahilan nito ay maaaring kulang ang kinakain ng bata na pagkain. At saka, isa din po dyan ang kawalan ng trabaho ng magulang. O kaya, malaki ang, marami ang mga anak, kaya kulang po yung kita para sa pamilya. So, nagpapasalamat po kami sa DOLE for including them. Sana po, sa mga naway itong programa ito ay magbigay ng pagkakataon sa inyo, lalo na mga sa inyong mga partners sa tupad program na makapagpalagay ng pagkain sa inyong hapag-kainan habang pinapabuti po ang nutrisyon ng inyong mga anak. So maraming salamat po. Yun lang po. Thank you so much po, Ma'am Pearly. Palakpakan po ulit natin si Ma'am Pearly. And of course po, meron po tayo from representative of the Mayor's Office. Nandito po si Engineer Leandro Tabilog or si Sir Doy po. Good morning. Good morning. Sino friends ko sa Facebook? Wala. May isa, may dalawa. I have around 6,000 friends or 6,000 followers sa Facebook. Isa makita nyo, nagsasayo. Ay, hindi pa pala. Thank you po sa pagpunta ngayon. Ngayon po ay magiging first day ninyo. Ay salamat po sa mga kagawad at kapitan na kasama natin ngayon. Maraming po salamat sa pag-assist sa mga kasama natin. Yan po, ang budget po na nito ay galing sa dalawang senator. Initan ay ini-budget po para kay Mayor. Kaya lang, ito po ay sinasabi ni Mayor, hindi niya kaya. Yung nga po doon, hindi, yung pinamimigay po na assistance or bayad sa trabaho ninyo ay hindi po pera ng Mayor. Yun po, yung sabi nga kanina ni Ma'am Mel, galing po yan sa taxes ninyo. Di ba nagbabayad tayo ng tax deck sa mga bahay natin, ng real estate tax. Tapos yun nga, kahit kumain kayo ng Jollibee, mamaya may dalamin tayo Jollibee dyan. Sa mga senior, may discount. Yun po. Yun nga po, yung taxes na binabayad natin, ito po yung naiipon na sa national government. Tapos, yung mga senators, kinakalat po nila yan. Ang maganda na po dito, sabi nga natin, yung ibang senator, mahal nila ang Baguio. Kasi po, sa 5 years ko na po sa office ni Mayor, may senator na hindi tayo kilala. May senator na mahal tayo.
Sino po nakapag-ano dito ng medical assistance sa BGH? Wala po? Sino po may kailangan ng medical assistance? May budget pa po tayo, punta kayo sa pleb. Ilang hinahati-hati po natin yun. 3,000 po yung binibigay natin per patient. Sa ngayon po may budget pa po tayo. So yun nga po, sabihin ko yung galing nga po, ang sabi ko yung galing sa mga senators na national budget, pera po ng gobyerno, inallocate lang po sa atin. Kami po hindi namin nahahawakan yung pera na yun. Yung pera na yun ay nakadeposit sa DOLE. DOLE din po ang magbabayad sa inyo. Yung po maliwanag tayo, baka mamaya may maling sa akin sa limang pasok pa lang, singilin na ako or mag-advance sa akin. Hindi po ako magbabayad sa inyo. DOLE po. Tapos, may mga patakaran po ang DOLE para po dito sa tupad. Ito pong tupad, unang-una, sabihin ko na po, pareho ko pong buntis. Sinong pareho ko niyang buntis? Bawal pong buntis. Ano po? Kasi po, syempre, delikado naman yung buntis. Pag magtatrabaho kayo, tapos mamaya mapaanak o makunan, sayang naman. Tapos, bawal din po ang substitution. Kung kayo nakapangalan, hindi po pwedeng magtrabaho yung asawa niyo. Kaya nga po dati ang complaint, palagi na si ganito, palagi si ganito. Ang nangyayari po nun kasi, yung pag hindi po na-monitor, yung isang tao, siya na lang nagtatrabaho sa nakapangalan sa iba. Bawal po yun. Hindi natin ialaw yun. At saka, sa mayor's office po, yung dumaan sa mayor's office, kami po, stricto kami. Minsan, papasyal po kami sa inyo. Pag pumasyal kami sa barangay ninyo, ang usapan dyan, 8 o'clock to 5 o'clock. Yung bandang alas 2, pumasyal kami, o bandang alas 10, at wala kayo sa site, absent kayo. Payag po ba kayo ng gano'n? Na syempre iba, malakas pick up. Or sabihin natin na, pasensya na ka. Alam yung iba nga, malakas pick up. Gawin ka pa, agluto. Wala na. Awalahan ng mapaliligay na agawid ka nga agluto. 8 hours is 8 hours. Trabaho po tayo na. Tapos na po yung 4 hours ng pandemic. Kaya 8 hours na po ang trabaho natin. Last 2 months ago, may mga dineclare kami na absent yung pag-ikot namin. Tapos baka may kagawad po dyan or tanod. Bawal din po sumali yung mga kagawad at tanod. Diretsuhan na po. Sayang po yung trabaho ninyo pag hindi po kayo qualified. Kasi po, pag ganun nga po, pag nag-substitute yung asawa para sa babae, lalaki nagtatrabaho, ay pangalan ng babae. Pag na-check ko namin yun, kahit 5 days na po kayo nagtrabaho, hindi po kayo mababayaran. Sayang naman po. Sana po, tulungan din tayo para ganun din po, no? Dati po may complaint sa amin na isang barangay na hindi nagtatrabaho yung isang naka-schedule sa tupad. Ay lang kompleto ang attendance. Kasi kaibigan niya isang kagawad. Ano po yan? Yung reklamo na yun, may sulat. Tinatawag namin yung kagawad. Tapos, yun nga po, tinikare namin na hindi po siya, kumbaga sana, kung sa 10 days, 2 days na yung binayaran sa kanya. Yun po. So, yun lang po at maraming po salamat. Ako po si Don, sa ngalan po ng Mayor's Office. Inuulit po namin, hindi po pera ni Mayor ito.
Ano po, pera po yan ng gobyerno galing sa inyo. Galing sa taxes po ninyo. Yun po, no? At saka ulitin ko kung ano man ang tulong na kailangan ninyo, kung cash po yan, pwede natin ilapit sa CSWD. Kung medical po yan, pwede kami makatulong. Kung kailangan naman na para sa tuition ng anak nyo, may programa po ang gobyerno na every start ng semester, may enrollment para sa college students. Pasensya na po, medyo bulol at na-smoke po kasi ako dati. So, yun po, ulitin ko, meron po tayong college assistance. Hindi po scholarship yan, 8,000 per semester sa mga enroll sa college. Dapat po enroll. Tapos, ina-apply po yun sa CSWD every time na start ng semester. Ano po yun? Ang budget po yun is ginawa po ng city government. Ang budget po niyan ay 20 million per year. So, sana itaas pa para mas marami pong mapagbigyan. Yan po, at maraming po salamat. At ang DOLE po ay lagi din tutulong sa inyo. At yung iba sa inyo, sana mag-form kayo ng association para may livelihood po ang DOLE. Kaya nga lang po, mas maganda po, may association kayo para mas malaki yung pera na ibibigay ng DOLE. Ayun po, maraming